Paulit-ulit na napapailing si Patrick nang matapos niyang makausap ang sekretarya niya. Nagkaroon ng problema sa isa sa mga calendar girls ng kumpanya at ay kinaiinis niya ay hindi iyon magawa ng paraan ng COO. Kainis, what should I do? Iiwan ko ba si Pia? Sa mismong unang gabi ng kasal namin? How nice, Patrick. Angil niya sa sarili. Saka siya napabaling sa asawang na ngayon ay halatang pinag-aaralan ng buong kabahayan. At napabilis ang tibok ng puso niya nang mapatitig siya sa mukha ng asawa. Hindi niya akalain na sa maiksing panahon ay ganon kalakas ang epekto sa kanya ni Pia kahit natitigan niya to. She was so beautiful. Kaya ko bang makita ang pagkadismaya sa mukha niya kapag sinabi kong kailangan kong umalis para sa kumpanya? Nakapikit si Patrick. He wants to think a possible solution. O meron na kaso ayaw niya lang gawin. Patrick! Napadilat siya at bahagya pa siyang nagulat nang makita na nakatitig pala sa kanya si Pia at halatang pag-aalala sa mukha nito. He doesn't want her to worried. Kaya ngumiti siya rito. Now what? Lumakad ito papalapit sa kanya. Kahit na nakangiti siya, ay hindi pa rin maalis ang pag-aalala sa mga mata niya. Okay ka lang ba? It's about the call. May problema ba? Napalunok siya nang hindi niya maialis ang mata sa maamong mukha ng asawa. Sa kanya biglang naiisip ang problema. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang sasabihin dito. Kaya naman, nawala ang ngiti niya. He doesn't want to lie to her, lalo na't kakakasal pa lang nila. Pia, it's about the company. Nagka-problem kasi ang isa sa mga models namin at hindi nila magawa ng paraan. So, I need to go there. Nakita niya na natagilan si Pia at talagang kinabahan siya dahil doon. Kainis, of course. You should be. Sinong asawa bang matutuwa kapag iniwan mo sa unang gabi nila? Ganon ba? Sige na, pumunta ka na. Kailangan ka nila doon. Siya naman ang natagilan at napatitig kay Pia. Tama bang narinig niya? You want me to go, pero paano ka? Paninigurado niya. At tinatansya niya ang ekspresyon ng mukha ng asawa pero ngumiti lang to. Patrick, I'm just here. I can wait pero yung trabaho mo, hindi makakapaghintay yun. At marami silang umaasa sa'yo. I stay here, promise. Nakahinga siya ng maluwag nang makita na totoo talaga ang mga ngiti ng asawa kaya hindi niya napigilan. Nayakapin ito at mapangiti. I promised. I'll be back soon. Babawi ako. Tumango ito habang nakangiti. Hindi niya napigilan ang sarili dahil sa isang iglap lang ay nasakop na niya ang mga labi ni Pia. Maingat ang iginawad niyang halik dito. Kahit na halatang nagulat ito ay nagalak naman ang puso niya na hindi ito tumanggi. Hindi niya alam pero parang ayaw na niyang umalis at gusto na lang niyang halikan ang labi ng asawa. My sweet wife with the sweet lips. Ilang beses niyang tinignan ng relo niya at talagang hindi na siya mapakali habang kausap ang mga tauhan niya. Neri, did you get it? Tanong niya sa sekretarya na nasa likod niya kasama pa ang 3 pa sa team niya. Yes sir, I called Miss Karen to inform her about it. Then after a week, we will send some of our staff to her location. Dire-diretsong sagot nito. Tumango si Patrick. Good, how about you Luis? Patungkol niya sa lalaking naka-gray suit at nakasalamin. Sir, I already reserved for a flight for next week in Australia for our staff. Pati ang accommodation nila ay okay na po. And even the model herself know what we'll do when the pictorial will shoot there. Did they cope about the theme of the calendar, Jake? Yes sir, maayos na po ang lugar na gagamitin natin. Nauna lang mga photographer natin doon at ilang mga tauhan para masigurado kung saan banda ang kuha sa napiling lugar. Even the other models will come with them para magkasama-sama silang lahat sa cover ng magazines na i-release this month.
Tumangu-tangu siya sa kamuling napatingin sa relo. Kainis, it's already 10 p.m. Landers, what about the other? Wala naman na pong naging problema sa paghahanda. Even the CEO wants to come. Kaya pinabook na rin po namin about the expenses. We calculated it. Our company will release $450,000. Huminto siya saka humarap sa apat. Good then. Maayos na natin ang lahat and thank you for all of your cooperation. Kailangan ko na lang mga papers para sa finances at other deals para sa project. Neri, send to my house address all the documents that I need to sign, okay? Okay, sir. Good, thank you again. We can all go home. Ang kaseryosohan niya ay parang biglang nabasag at nakangiti siya nang sabihin yon. Kaya naman ang iba pa niyang nakasama ay nakahinga na at ngumiti na rin. Matapos ang pagpapaalam, mabilis niya nang tinungo ang parking area. Kailangan niyang makauwi ng mas maaga kaysa abutin siya ng madaling araw. Great. This night is the worst night ever. I'll leave my wife in our new house. What a good start for me. Inis na saad niya sa sarili. Halos kalahating oras din ang binyahe niya. Hindi naman niya ina-expect na gising pa si Pia. Pero gusto niyang maramdaman ito ang presensya niya. Kaya naman ang mabuksan ng gate gamit ang isang maliit na remote, ay mabilis na naiparada niya ang sasakyan. Tama siya. Mukhang tulog na nga ang asawa niya dahil wala na ni isang nakabukas na ilaw sa bahay. Napabuga siya ng hangin. He thought sa gabing iyon ay magiging maganda. He was not thinking na may magaganap sa kanila, but to cuddle and sleep beside of his wife, like a new wedded do. Nasabay silang matutulog ni Pia at magpapalitan ng good nights. Really? Cuddle? Wow! I look like a teenager. Kaya naman nang makapasok si Patrick at magtungo sa hagdan ay natigilan siya. May nahagip kasi ang paningin niya sa couch. Kaya lumapit siya ron, and to his surprise, Pia was there at mukhang nakatulog na to, at mukhang nakapagbihis na rin. Wait, did she wait for me? Matapos maisip yon, ay naramdaman niya ang kakaibang saya sa puso niya. Kaya naman, lumuhod siya sa harapan ng asawa, at hinawi niya ang ilang hibla ng buhok nito, na nakaharang sa mukha nito. Sa kanya natitigan ng asawa. Bakit kahit titigan lang kita, ay ganito na ang epekto mo? Hindi niya namalaya na inilapit na pala niya ang mukha sa mukha ni Pia. Pero kesa halikan ito sa labi ay hinalikan niya ito sa noo. Gumalaw ito pero hindi naman nagising. Kaya naman binuhat na lang niya muli ang asawa. Saka naman ito naalimpungatan. Patrick? She whispered, na halatang inaantok pa. By the help of the moonlight na tumatago sa salamin, ay nakita niya ang mukha ng asawa. So he smiled to her. Yes, love. I will carry you in a room. Go back to sleep. Mahinang saad niya rito. At kahit namumungay ang mga mata ay ngumiti ito. And that made a small pinch in his heart. Okay, good night, Patrick. She whispered and closed her eyes. Good night, my sweet wife. At lahat ng alalahanin niya ay biglang nawala na parang bula. Nang makita ang magandang pagtulog ng asawa, maybe this is my worst night but this also my heavenly sweet night. Nagising si Patrick at nagtaka siya. Wala kasi sa tabi niya ang asawa. Kaya naman iginala niya ang paningin, pero mukhang nauna nang bumaba ang asawa niya. May vacation leave naman siya sa trabaho, pero alam niyang hindi naman nasusunod yon. Kaya naman tumayo na siya at nagtungo sa banyo para maligo. He needs to catch up for his wife. Iyon ang ipinangako niya dito kagabi. Kaya matapos maligo at makapagbihis ay bumaba na siya. Wala sa sala ang asawa si Pia. So he go in kitchen
At nang nasa bukana na siya ng kitchen, ay napatigil siya nang makita ang asawa niya. Nakakainis! Bakit ba kasi hindi ako marunong magluto? Why I cannot cook even an egg or ham? Hindi niya mapigilang mapangiti nang makita ang suot nitong apron. At para bang bata ito na pinagpapadyakang paa. Mukhang hindi nito magawa ang gusto. Pero biglang nawala ang ngiti niya nang makita na. Tinakpan nito ang muka at parang iiyak na. Nakakainis, I cannot cook. Hindi naman pwedeng puro salad ang ihanda ko. Patrick is not in diet. Uwi ka pa ni Pia. Hey love, it's fine. Halata na nagulat ito nang makita siya ron. Pero mas nagulat siya nang makita ang luha nito. Kaya naman inilang hakbang niya ang asawa. He doesn't want to see his wife to cry because of that food. He cups her face. Kaysa pahiran yon gamit ang daliri, ay hinalikan niya ito sa pisngi to wash her tears away. Patrick! Humikbi-hikbi ito. Tinitigan niya ito sa kasya na pabuga ng hangin. Pia, you're my wife. Hindi kita pinakasalan para gumawa ng bagay na alam kong hindi mo kaya. I like you for who you are, and not for what you can do. And I love everything about you. Dagdag pa ng isip at puso niya. Hindi niya alam kung bakit pati yun ay gusto niyang idagdag. Napansin niya na natigilan si Pia sa kasya tinitigan. Bigla at namula to. That cute blush again. Parang gusto na naman niya tong halikan sa mga labi. Pero pinigilan niya ang sarili. Baka akalain ito na nagtitake advantage siya sa sitwasyon nila. Naalala niya biglang pakikipagkaibigan muna dito. Sana pala I offer more than to her friend. But we kiss. I kissed her. Can I do it again? Para siyang hibang na nakatitig sa asawa, na halata pa rin ang pamumula. Come, ako ang magluluto. Bago niya pa ito mahalikan kagaya kagabi, ay hinawakan niya na lang ito sa kamay at humakbang papunta sa kusina. Pero napahinto siya nang hindi ito kumilos, kaya binalingan niya to. Bakit? May problema ba, Pia? Umiling ito. Thank you. Ngumiti siya rito. No, thank you because you chose to be with me than to run away. Ngumiti na rin si Pia. Kaya para na namang may mga bolang nagtalbugan sa puso ni Patrick dahil doon. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay tumingkaya dito at sa gulat niya, Pia kissed him in cheeks at pakiramdam niya nadaig pa noon ang ibang halik na napagsaluhan nila. Because Pia first did it, and it feels special. Lalo na nang makaramdam siya ng kuryente sa mga labi nito at dumaloy papunta sa puso niya. I think I'm in love. Wika ni Patrick sa sarili. 3 days na simula nang matapos ang kasal nila at talagang gusto nang mainis ni Patrick sa sariling kumpanya. Unang beses niyang hiniling na sanay, hindi na lang siyang CEO dahil sa lumipas na mga araw, ang inakala niyang ayos na ay nagkaroon pa ng ibang problema. Kaya naman nakikita niya lang ang asawa kapag tulog na to. Kaya hindi niya maiwasan na ma-frustrate sa mga nangyayari. Patrick? Napapitlag siya nang marinig ang boses ni Pia. Akala niya ay mahimbing na ang tulog nito. Dahil dumating siya kanina na nakahiga na ito sa kama. At para maalis ang inis niya, ay dumiretso na siya sa bar counter na konektado sa silid nila. Nagdalawang isip siya kung lalapitan ito o hindi. Pero sa huli ay nilapitan niya ito at naupo sa tabi ng kama. Kararating mo lang ba? Umupo si Pia saka isinandalang katawan sa headboard ng kama. Kanina pa. Binuksan nito ang ilaw sa tabi nito. Konektado iyon sa switch sa tabi ng pinto. Nakita niya na napasinghap si Pia at sa kanya lang napansin na hindi pa pala siya nakakapagbihis. Uminom ka ba? Naamoy mo ba? Konti lang. Wait, I will take a shower.
Dinukwang niya ang asawa saka hinalikan sa noo. Papasok na siya sa banyo nang mapalingon dito. Kung inaantok ka na, you can go back to sleep. Pero syempre hinihiling niya na sana ay hintayin siya ni Pia. Kaya mabilis ang naging kilos niya. He take a shower saka dumiretso sa walk-in closet nilang mag-asawa. Matapos niyang magbihis, ay lumabas na siya pero ang hinihiling niya na sana ay hintayin siya ng asawa. Pero mukhang nakatulog na ito. Kaya naman dumiretso na siya at humiga. Nakatalikod ito sa pwesto niya. Kaya naman umusod siya at niyakap si Pia. Hinalikan niya ang buhok nito. Sorry, if I always made you wait, love. Kung alam mo lang, gusto kong maglaan ng oras na kasama ka. Just to hug you, kiss you. Wika niya kahit alam niyang hindi naman iyon naririnig ng asawa. Kaya naman nagulat siya nang bigla itong humarap sa kanya. At gano'n na lang ang kabog ng puso ni Patrick nang makita ang lapit ng mukha ni Pia sa mukha niya. Patrick. Hindi niya alam pero parang may nabuhay na anong init sa katawan niya. Sa simpleng pagbanggit pa lang ng pangalan niya ng asawa. Napatitig siya sa mga mata ni Pia. Saka napalipat iyon sa mga labi nito. Bigla ay kinapos siya ng hininga. He wanted to kiss her. He wanted her. Saka parang tukso naman na sumagi sa isip niya ang unang beses kung paano niya nahawakan, nahalikan, at unang may naganap sa kanila ng asawa. Kainis. Mahinang bulong niya saka napapikit. Kaya naman mas napahigpit ang yakap niya at mukhang mali ang ginawa niyang kilos dahil mas napalapit ang asawa sa kanya. Sorry, but can I kiss you? Hindi napapatid ang titig niya sa mga mata ng asawa. At nang mapabaling siya sa mga labi nito na halatang magsasalita pa lang, ay hindi na talaga napigilan ni Patrick ang sarili. Sinakop niya ang labi ng asawa. Hinalikan niya ito ng may pag-iingat. Kahit na ang totoo, ay para siyang na-excite na halikan ng labi ng asawa. Pero lahat ng pagtitimpi niya ay naputol nang maramdaman niya ang pagtugon ng labi ni Pia. Then, for just a second, mas naging malalim ang paghalik niya. Pia, I want all of you. Bulong niya rito. His hands touch every curve of her. Ako rin, I want you, Patrick. At parang keyword ang sinabi ni Pia sa kanya. Sinakop niya muli ang mga labi nito at malaya namang tumugon ng asawa. They both in rhyme and melody. They made their own songs with a beautiful dance, and Patrick knows that his feeling was now more deep. I love you, Pia, and sorry, love, I won't let you go no matter what. Malambing na saad ni Patrick bago niyakap ang asawa. Eto na ba ang simula ng magandang samahan ng mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.